Good day po sa lahat. We want to welcome everybody po sa ating Infection Prevention and Control Orientation. Bago po natin simulan ng ating orientation, nais ko lamang pong ipakilala ang Infection Prevention and Control Unit. Ito po ay pinangungunahan ng aming chairperson, walang iba kundi si Dr. Mario M. Panaligan, na isang infectious disease specialist for adult. Good morning. On behalf of the Infection Prevention and Control Unit, it is my privilege to welcome all of you to this basic infection control workshop here at Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Infection prevention is not an adjunct to care. It is care. Every hand hygiene action, every correctly used piece of personal protective equipment, every properly executed infection precaution directly translates to safer patients, protected healthcare workers, and a stronger health system. This workshop is designed to reinforce the fundamentals because in infection control, it is the mastery of the basics that determines outcomes. We aim to standardize practices, sharpen clinical judgment, and ensure that our protocols are not only known, but consistently and correctly applied. As frontliners, you are the first and most crucial barrier against healthcare associated infections. Your vigilance, discipline, and adherence to evidence based practices define the safety culture of this institution. Let us use this opportunity to align, to learn, and to recommit to precision, to accountability, and to excellence in infection prevention. Thank you for your presence and your commitment. Let us begin. At sinundan po ito ng ating 5 IPCN po or Infection Prevention and Control Nurse po dito sa ating institusyon. Ito po ay pinangungunahan ng ating Senior IPCN na si Ma'am Diana Luis Dulay. Sinundan po ito ni Ma'am Mary Grace Macaraig Mungkal. At syempre kasama rin po natin si Ma'am Ronaida Kilanti Plakwata. Nandyan din po si Ma'am Karen Cruz de los Santos. And lastly, nandyan po si Ma'am Marian Sibilla. At ako po si Miko Soriano, ang sekretary ng IPCU. Ang Basic Infection Control Seminar po ay mandatory sa lahat ng empleyado, mapa-medical, nursing at paramedical. Meron din po tayong ino-offer na training para sa HOFs and Finance Services. Alam nyo po ba na ang main goal po ng IPCU is to have continuous improvement po ng ating services dito sa institution. Meaning po, kailangan po ng orientation gaya nito ang bawat empleyado every 3 years. At dahil meron na po tayong idea patungkol sa Infection Prevention and Control Seminar po, nais lamang po namin ipaalam sa inyo na meron po tayong tinatawag na care form o Corrective Action Requesting for Effectiveness. Meaning kapag may hindi po tayo nasunod o may gap po tayo na hindi nagawa, ang isang empleyado na hindi align sa guidelines and protocol po ng IPCU ay pwede po kaming mag-release ng care form. Ito po ay para ma-enhance po natin ang practice po when it comes to infection prevention and control po dito sa ating institusyon. Dito po sa care form, may kita po ninyo ang pangalan po ninyo, departamento, at petsa kung kailan na-release ang care form. Nandito rin po ang mga tick boxes po kung anong specific guidelines or gap na hindi po nasunod. Sa unang box po, dito po namin ilalagay ang specific gap po o kakulangan natin sa pagsunod ng infection control guidelines sa ating institusyon. Sa pangalawang box naman po, dito ilalagay yung reason kung bakit nyo po nagawa yung certain gap po na nabanggit kanina. Sa pangatlong box po, dito naman po isusulat kung ano po yung mga gagawin para hindi na po maulit yung gap na nabanggit sa itaas. Ito po ay pipirmahan ng iyong unit head po or immediate superior tapos date po. Pagkatapos naman po, service head, pipirmahan, then date po ulit. Then ipapadala po sa IPCU office na located po sa Medical Arts Building, 4th floor, room 407 and 409. Kaya inaanyayaan po namin ang bawat isa na makiisa at makinig sa ating orientation at para po sa ating course outline, hand hygiene and 5 moments of hand hygiene, personal protective equipment or PPE, and hospital zoning, needle stick and splash injury prevention, proper waste disposal, safe working environment and practices, and again,
Ako po si Miko Soriano, ang sekretary ng IPCU. Maraming salamat po. Good day! Ako po si Renaida Quilantip Lacuata, one of the Infection Prevention and Control Nurses of Jose R. Reyes Memorial Medical Center. For the first part of our basic infection prevention practices, pag-uusapan natin ng hand hygiene bilang isa sa pinaka-powerful at evidence-based interventions sa healthcare. Mukha lamang itong simple at routine, pero in reality, this single action can prevent infections, complications, and even save lives. Bilang mga healthcare professionals, ang mga kamay natin ang pangunahing ginagamit sa pag-aalaga, pero ito rin ang pangunahing daan ng pagkalat ng mikrobyo. Kaya ang hand hygiene ay hindi lang routine, kundi ito ay standard of safety and quality of care. Kahit mukhang malinis ang ating mga kamay, hindi ibig sabihin nito ay wala na itong mikrobyo. May dalawang uri ng microorganisms sa ating mga kamay, ang transient flora na nakukuha natin sa pakikisalamuha sa pasyente at kapaligiran, at ang resident flora na likas na nasa balat ngunit maaaring magdulot ng impeksyon lalo na sa mga pasyenteng mahina ang resistensya. Nananatiling mababa ang compliance rate sa buong mundo. Mas mababa ito sa 40%. This means that more than half of healthcare workers are still missing critical opportunities to perform hand hygiene. Meron itong seryosong epekto. Maaaring tumaas ang bilang ng healthcare-associated infections, prolonged hospital stays para sa ating mga patient, higher antibiotic use leading to antimicrobial resistance, and increased morbidity and mortality. Kaya ang hand hygiene is not just individual responsibility, kundi isang mahalagang layunin ng buong institusyon. Maraming dahilan kung bakit hindi nasusunod ang hand hygiene. Kadalasan, dahil madami tayong pasyente na ina-attendan o maraming tasks at hand. Nakakalimutan na natin ang paghuhugas ng kamay o dahil malayo ang hand hygiene facility o walang alcohol dispenser na malapit. Meron ding maling paniniwala na sapat na ang pagsusuot ng gloves. Ngunit hindi nito napapalitan ang hand hygiene dahil maaaring magkaroon ng contamination habang tinatanggal ang gloves o dahil sa maliliit na butas na hindi natin nakikita. O hindi nasasagawa ng mga healthcare workers ang proper hand hygiene before and after using the gloves. May ilan ding nakakaranas ng pangangati ng balat, ngunit maaari itong matugunan sa paggamit ng alcohol-based hand rub na may moisturizer o maaari din kayong magdala ng sarili nyong mga sabon o alcohol na hiyang sa inyong mga balat. Sa huli, ang iba sa kasamahan natin ay nakakalimot o hindi talaga priority ang pag-hand hygiene kahit alam nila ang consequence ng hindi pag-perform nito. Usually, kung ano ang nakasanayan nilang gawin, yun ang tolerable practice para sa kanila. Ngunit, kaya naririto ang Infection Prevention and Control Unit upang ipaalala sa lahat na ang pagsunod sa hand hygiene ay hindi lamang tungkol sa kaalaman, kundi sa disiplina, consistency sa paggawa at pagkakaroon ng malasakit sa safety ng ating mga pasyente. Why should we clean our hands? Hand hygiene serves three critical purposes in healthcare. First, pinoprotektahan nito ang pasyente laban sa mikrobyong maaaring maipasa sa kanila. Second, pinoprotektahan nito ang healthcare worker laban naman sa posibleng exposure sa infections. At third, pinipigilan nito ang pagkalat ng mikrobyo sa kapaligiran ng ospital. Sa tamang pagsunod sa hand hygiene, nababawasan ang mga karaniwang healthcare-associated infections tulad ng pneumonia, urinary tract infections, bloodstream infections, at surgical site infections. Kaya ang hand hygiene ay isang mahalagang bahagi ng standard precautions at a direct reflection ng ating kalidad na pangangalaga at patient safety. Meron tayong dalawang paraan ng hand hygiene. Una, ang paggamit ng sabon at tubig na ginagamit kapag ang kamay ay visibly soiled o nakikita ang dumi o may exposure sa dugo o body fluids. Pagkatapos gumamit ng banyo o kapag may posibilidad ng exposure sa spore-forming organism tulad ng Clostridium difficile.
On the other hand, alcohol-based hand rub is recommended kapag ang kamay naman is not visibly dirty. Ito ay mas mabilis, mas madaling gamitin, at mas nakakatulong sa pagpapanatili ng compliance dahil sa convenience nito. Gumagamit tayo ng 70% alcohol-based hand rub. Ito ang recommended concentration dahil ito ang pinaka-epektibo sa pagpatay ng karamihan ng microorganisms. As part of our best practices in infection prevention and control, lahat ng empleyado ay required na may dalang pocket size 70% alcohol-based hand rub at all times habang naka-duty. This ensures na anytime, anywhere, sa bedside man, hallway, or during anumang patient interaction, may immediate access tayo sa hand hygiene. Dahil dito, nababawasan ang missed opportunities at mas napapalakas ang compliance sa tamang hand hygiene practices. Sa madaling salita, ang pagdadala ng sariling 70% alcohol ay hindi lang simpleng gawain. Ito ay isang best practices na nagpapakita ng ating commitment sa infection prevention, patient safety, at professional responsibility. Ang hand hygiene ay isang simple ngunit napaka-epektibong paraan upang maiwasan ang infection. Ang paggamit ng sabon at tubig ay epektibo sa pagtanggal ng dumi at organic material. Samantalang, ang alcohol-based hand rub naman ay mabilis na pumamatay ng microorganism. Ngunit, mahalagang tandaan na ang pagiging epektibo nito ay nakasalalay sa tamang paraan, sapat na oras at tuloy-tuloy na pagsunod. Hindi sapat na ginagawa lamang natin ito. Dapat ginagawa ito ng tama at kumpleto. Ang isang epektibong hand hygiene requires several essential elements tulad ng running water, soap, preferably liquid soap na nakalagay sa mga soap dispenser, 70% alcohol, and most importantly, friction. Ang friction ang pinaka-importanting bahagi dito dahil natatanggal natin ng husto ang mga dumi at mga mikrobyo sa ating mga kamay. Kahit gaano karaming alkohol o sabon ang gamitin, kung hindi sapat ang pagkuskos, hindi magiging ganap ang paglilinis ng kamay. Also, it is important to ensure na lahat ng surfaces ng kamay ay covered ng sabon o alcohol. Nasusunod din ang tamang technique ng hand hygiene and ang recommended duration to achieve optimal results. Sa pag-aaral, napag-alaman na may mga bahagi ng kamay na madalas nakakaligtaan sa hand hygiene. Kabilang dito ang thumb o hinlalaki, tip of the fingers o dulo ng daliri at kuko, in between fingers o pagitan ng daliri at likod ng kamay. Ito ang mga bahagi ng kamay na madalas ginagamit sa paghawak sa pasyente at sa iba't ibang kagamitan sa care management. Kapag hindi ito nalinis ng maayos, nagiging taguan ito ng mikrobyo at posibleng pagmulan ng infeksyon. Kaya napakahalaga na sundin ang tamang teknik gamit ang WHO 7 Steps of Hand Hygiene upang masigurong kumpleto ang paglilinis ng ating mga kamay. Bago simulan ang hand hygiene, mahalaga ang tamang preparation. Una, tanggalin muna anumang accessory tulad ng relo, singsing, o bracelet dahil maaaring dito nagtatago ang mikrobyo at mahirap itong linisin. Pangalawa, basain ang kamay at pulso gamit ang malinis na tubig upang maihanda ang balat para sa sabon o alkohol. At panghuli, maglagay ng sapat na amount ng sabon o 70% alcohol-based hand rub at tandaan, hindi lang dami ang mahalaga, kundi sapat para masakop ang buong mga kamay. Step 1, palm to palm. Simulan sa pagdikit ng dalawang palad at ikuskos ito sa isa't isa. Ito ang pinakaunang step para ma-distribute ang sabon o alcohol sa buong kamay. Step 2. Back of the hand with finger interlaced. Sunod, ikuskos ang likod ng bawat kamay gamit ang kabilang palad habang naka-interlace ang mga daliri.
Step 3, in between fingers with interlace. Pagkatapos, pagdikitin ang palad habang naka-interlace ang mga daliri at ikuskus ito. Step 4, back of fingers or knuckles. Ikuskus ang likod ng mga daliri at knuckles sa kabilang palad. Step 5, base of each thumb with rotational motions. Linisin ang bawat hinlalaki gamit ang rotational motion. Step 6, finger pads or fingertips. Ikuskus ang dulo ng mga daliri sa palad gamit ang circular motion. Step 7, wrist with rotational motion. Huwag kalimutan linisin ang pulso gamit ang paikot na galaw. Pagkatapos, hugasan ito ng malinis na tubig. Patuyuin ang kamay gamit ang malinis na paper towel. Importante na pat dry lamang at hindi kuskusin upang maiwasan ang skin irritation. Tandaan, ang basang kamay ay mas madaling kapitan ng mikrobyo at maaaring magkalat pa ng infeksyon. Kaya siguraduhin tuyo ang kamay bago humawak ng kahit ano. Five moments of hand hygiene. The WHO 5 moments of hand hygiene is a globally recognized standard used to prevent the transmission of microorganisms in healthcare settings. Hindi lamang ito simpleng guidelines. Ito ay isang critical patient safety intervention na kailangan isagawa ng tama at tuloy-tuloy sa araw na clinical practice. The main goal is to break the chain of infection at the point of care, sa mismong lugar kung saan inaalagaan ang pasyente. The first moment is before touching a patient, which is intended to protect the patient from microorganisms carried on our hands. Kahit mukhang malinis ang kamay, hindi ito nangangahulugan na wala itong mikrobyo, dahil maaaring galing ito sa kapaligiran o sa mga nahahawakan natin. If this moment is missed, maaaring maipasa natin ang mikrobyo sa pasyente at magdulot ng infection. The second moment is before an aseptic procedure, and this is considered the most critical moment. Kabilang dito ang mga gawain tulad ng IV insertion, wound care, catheter handling, at medication preparation. Even a small lapse in hand hygiene can introduce microorganisms into sterile body sites na maaaring magresultan sa malubhang infection tulad ng CLABSI, CAUTI, at surgical site infections. Kaya sa audit, ito ay itinuturing na zero tolerance for non-compliant. The third moment is after exposure to body fluids, which focuses on protecting both the healthcare worker and the environment. Kasama rito ang exposure sa dugo, ihi, plema o iba pang body fluids. A common misconception is that gloves are enough, pero hindi ito sapat. Gloves can have microperforation at maaari ring makontamina ang kamay sa pagtanggal nito. Kaya kailangan pa rin ang hand hygiene pagkatapos magtanggal ng gloves. The fourth moment is after touching a patient,
which ensures that microorganisms acquired from the patient are not transferred to others. Kapag nahawakan na ang pasyente, ang kamay ay tinuturing ng kontaminado. At kung hindi agad mag-hand hygiene, maaaring maipasa ang mikrobyo na ito sa susunod na pasyente o sa ating kapaligiran. The fifth moment is after touching patient surroundings, which is often the most overlooked. Kahit hindi direktang nahawakan ng pasyente ang mga bagay sa paligid niya tulad ng bed rails, mesa, at medical equipment ay maaaring may mikrobyo din. Touching these surfaces without performing hand hygiene can still lead to indirect transmissions. Ipinapakita nito na ang kapaligiran ng pasyente ay isang posibleng reservoir ng infection kahit walang direktang contact sa pasyente. In summary, each of the 5 moments represents a critical control point where infection can either spread or be prevented. Kapag may isang sandali na hindi nasunod, nagpapatuloy ang chain of infection. Ngunit kung ito ay nasunod ng tama at palagian, napuputol ang paggalat ng mikrobyo o ang posibleng infection. Ultimately, hand hygiene is not just a routine task. It is a professional responsibility and a life-saving practice. Sa bawat tamang pagsunod, napoprotektahan natin ang pasyente, ang ating sarili at ang ating buong healthcare environment. Magandang araw! Ako po si Marian Luna Sevilla, an Infection Prevention Control Nurse. Dumako naman po tayo sa recommended PPE according to hospital zoning guidelines. For the red zone areas, such as mga designated areas po na may COVID-19, like hemodialysis po na may COVID yung pasyente, operating room na may COVID yung pasyente, gayon din po ang ambulance na may sakay na pasyenteng COVID case, sila po ay dapat magsuot ng cap, goggles, face shield, fit-tested N95 mask, gloves, gown, at shoe cover. Para naman po sa mga yellow zone, ito yung mga screening area, emergency triage area, hemodialysis kung suspected case po ang pasyente at swabbing booth. Dapat po sila ay naka-fit-tested N95 mask, goggles, and face shield. Kapag naman po tayo ay nasa green zone, tulad ng operating room na non-COVID ang case, ambulance na non-COVID din po ang nakasakay, clean cases po na hemodialysis, emergency complex, regular wards, sa post-anesthesia care unit, sa intensive care unit, radiotherapy, transition area, delivery room, laboratory, oncology unit, heart station, pulmo unit, and morgue. Dapat po naka-regular mask. Pero kung merong aerosolizing procedure, dapat po ang suot ay goggles, face shield at N95 na fit-tested respirator mask. Kapag naman po may splashes tendency, dapat po naka-gown and gloves. Sa mga wide zone naman po, dapat nakasuot ng regular face mask ang mga nasa opisina, linen department, pharmacy, central supply, OPD at security na assigned sa main building. Remember, ang used personal protective equipment is considered an infectious waste. That's why we must dispose all the used PPE on yellow trash bins properly. Lahat ng healthcare workers within close proximity with a patient or relative, doing procedures, or kahit interviewing, they are strictly required to wear clinical mask or if with aerosolizing procedure, fit-tested N95 mask. Muli, ako po si Marian Luna Sevilla, an Infection Prevention Control Nurse. Salamat po. Ako po si Miss Diana Luis Dulay, isa sa mga Infection Prevention and Control Nurses na magbabahagi po tungkol po sa sharp needle stick injuries and splash accidents prevention. Ang lahat po ng healthcare personnel who are directly involved po in a day-to-day patient management are high risk po to blood-borne pathogens such as contaminated needle sticks and splash accidents, and other sharp injuries. For example po, yung mga lancet po natin, suture, scalpel, capillary tubes, and dental instruments. Meron po tayong 3 most common blood-borne pathogens. Ito ay ang mga hepatitis B, hepatitis C, and HIV. Sa tatlong blood-borne pathogen diseases,
ang hepatitis B ay maiiwasan sa pamamagitan ng pagkumpleto ng vaccine 3 series at pagkakaroon ng antibody titer na mataas sa standard protective level. Ang healthcare personnel na natusok mula sa unknown case na pasyente, high risk for HIV or HIV-confirmed case ay kinakailangang mabigyan ng post-exposure prophylaxis gamit ang antiretroviral therapy upang maiwasan ang posibleng pagkakway ng HIV infection. Who is more infectious? Sa pagitan po ng hepatitis at HIV, mas mataas po na magkaroon ng probability na maka-acquire ng infection sa hepatitis kesa po sa HIV. Now, let's discuss the common causes of needle stick or sharp injuries. First, the passing or transfer of equipment. For example, in a resuscitation or urgent procedure, a sharp item may be handed directly to another healthcare personnel. At dahil po fast-paced environment or improper hand-to-hand passing, madalas po na naglilid po ito sa accidental injury. Next, using needle in connecting side drips. Most common during giving side drip medication or using po ng Soluset or ginagawa pong side drip ang mga blood transfusion, bigla na lang pong nadudulas ang kamay ng mga healthcare employee po natin or minsan po dahil din po ito sa baggalaw ng mga pasyente natin na naglilid din po ito ng sharp injury. Next, the uncapped use needle using one hand which suddenly slip in, which being handled by one hand, and this happened because of sudden reflex or automatic movement of healthcare personnel. Next is the collision with sharps. In rare cases po, a sharp item was not properly disposed in a non-punctured container. Some of our reported cases is the second person inflict injury. These involve injuries caused by a second person. Madalas po itong nangyayaring procedure na to kung saan po aksidenteng nasusugatan ang kapwa healthcare personnel. Of course, ang common reason for sharp accidents po natin ay ang mga janitorial staff ang nagiging, of course, ang common reason for needle stick or sharp accident, especially among our janitorial staff, is the improper disposal of sharps. Madalas, ang sharps ay inilalagay po sa mga black trash bin po natin or yellow trash. Nararamdaman na lang po nila na may natusok na lang po sila during the waste collection. The number one most common causes of injury is the needle recapping, especially when done without using a forceps. Minsan, hindi na po natin napapansin ang mga needle ay nakabend na po na nakapasok doon po sa mga needle cap na nagdudulot po ng mga needle stick injuries. Now, let's move on to the prevention of needle stick, sharp injuries, and splash accidents. First, always practice standard precautions. Magsuot po ng gloves na tama ang fit sa kamay. Not too loose, not too tight. Kapag masyado pong loose, mas prone po sa needle stick injury dahil po mas hindi po natin naaayos ang paghawak ng mga sharp items. Kapag medyo tight naman po ang mga gloves, pwedeng magdulot po ng discomfort or madalis pong mapunit ang mga gloves na nagiging high risk din po for the needle stick injuries. Next, always cover your eyes, nose, and mouth to protect against possible splash accidents. Strict compliance po, lalo na po kapag may mga pasyente po tayo na na-receive or na-endorse po na suspected na may blood-borne pathogens. Next, cover any skin lesions to prevent splash exposure. Huwag pong gagawa ng procedure lalo na po kung may mga involvement ng mga body fluids or kapag may mga sugat na hindi po ito nako-cover. Do not carry supplies, especially use syringes or sharps in your hands. Do not place supplies or any sharp
items in your pockets. May mga reported case po where 4 used syringes from 4 different patients were placed inside the scrub pocket of our healthcare personnel. Bigla pong naramdaman ng ating healthcare personnel na may tumusok na lampo and upon checking, may dumudugo na po pala sa kanila pong dibdib. In this situation, kinakailangan din po nating i-undergo ng blood examination ang 4 na involved patients. Unfortunately, 2 of the patients were reported po na reactive po sa hepatitis B. Prompt management po agad ang ibinigay po natin sa ating mga healthcare personnel. Ang mga ward po ay equipped po with IV insertion trays. So make sure to utilize them properly. You may ask assistance from the nurse on duty for the necessary materials such as fitted gloves, alcohol swabs, needle or IV catheter, tourniquet, plaster, and cotton balls. Currently po, we have individually packed dry cotton balls available. We do not recommend using cotton balls with alcohol since we already have the alcohol swabs. Next, hand passing of sharp articles. At dahil po kayo po ang gumamit, nararapat na lang din po na idiretso na po agad ilagay sa mga receptacle or non-punctured container ang mga sharp po na ating ginamit. Use IV tray or medication tray in handling sharp articles. Huwag hawakan o magdala ng used needles or syringes lalo na kapag nagtatransport. May reported case po tayo where yung ating isang healthcare personnel po ay accidental pong nakasagi while holding po yung kanyang used needle. Unknowingly po, nakabend po ang needle at nag-through po ito sa syringe po. Kaya nag-result po ito ng accidental needle stick injury sa kapwa healthcare personnel. Next po, do not use needle for connecting side drips. We highly recommend the use of 3-way stopcock. May available supply po tayo sa ating Central Supply Department. Strictly, no to two-hand recapping. We highly encourage po, religiously practice the scoping one-hand technique. Dapat po sinusunod ang tamang step-by-step procedure ng scoping technique to prevent needle stick injury. First po, place the needle cup on the flat surface. Second, hawakan po ang syringe gamit ang dominant hand. Third, slide ang needle papasok sa cup gamit lang po ang isang kamay. Then, i-secure po ang cup by pressing it against a firm surface. May isa pong technique na shinare po sa atin ang ating mga medical technologists using plaster. First po, ilagay ang needle cup sa loob po ng hole ng plaster para maging stable ito. Then, hawakan ang syringe gamit ang dominant hand, then ipasok ang needle sa cup na nakasecure po sa hole ng plaster. I-position ito ng 90-degree angle. Then, idiin hanggang marinig ang click sound to ensure na properly secured ang cup. Sunod naman po ay your waste, your responsibility. Kung kayo po ang gumamit ng sharp item, kayo rin po ang dapat na nakakaalam kung saan ito nailagay at kayo rin po ang responsable na magtapon nito. May reported case po kung saan ang isang empleyado po natin ang nagligpit po ng pinaggamitan ng isa rin po nating empleyado. At hindi po napansin na naipit po ito sa tray lining. Nang gawin na po ang aftercare, aksidente pong natusok ang ating healthcare employee na nagligpit po ng pinaggamitan ng isa po nating healthcare personnel. Next po, use in detaching used needles sharp from main hub. Do not remove the needle from the syringe manually using hand to transfer blood. Halimbawa po, kapag gusto ninyong ilipat ang dugo,
mula sa syringe papunta po sa test tube, huwag hawakan at hilain ang mga needle gamit ang kamay. Always use a proper transfer device or holder to prevent needle stick injury. Other practices po ng transferring extracted blood to micro-containers. Removing the cup needle into the syringe using forceps. Then, i-transfer po ang blood by pouring it into the test tube. Safely dispose all sharps and needles immediately after use in designated non-punctured sharp containers. Do not overfill the sharp containers. It must be disposed of or replaced once it reaches 3/4 full to prevent spillage or injury. Remind din po namin na huwag itataktak or gagamit po ng daliri para lang po ipasok maigi ang mga sharp items po na ito sa mga non-punctured container po natin. Kindly ask po ang mga staff sa ward para palitan o replace ang mga non-punctured containers. Next po, dispose your sharps first. This will give you peace of mind knowing that sharp items have been safely discarded before disposing of any other waste. Use of safety engineered equipment such as IV catheter with safety lock, pre-filled heparinized syringe, and lancet with safety features. In addition po, the updated features of the Foley catheter that includes a lower lock connection. The lower lock ensures a secure and leak-proof attachment between the catheter and the drainage system, preventing accidental disconnection and preventing splash accidents. Next is always be mindful. Alam po natin na marami po tayong ginagawa at kailangang i-accomplish sa ating pong work. But always focus on handling sharp items. If an injury is anticipated or likely to happen, stay alert. Once injured, what to do? Do immediately the first aid. For the needle stick injury, do not squeeze or sock the wound. Wash the wound immediately. Use soap and running water in a few minutes. Do not scrub aggressively. Do not use strong chemicals such as bleach, chlorine, alcohol, or iodine directly on the wound. After washing, cover with a clean dressing. And for the splash accidents, if splashed to ice, rinse thoroughly with clean water or saline for at least 15 minutes. Only water or saline is safe. Do not rub the eyes. If only one eye is affected, tilt the head so the contaminated eye is lower to avoid splashing the other eye. If splashed to mouth or nose, spit out immediately, then rinse with plenty of water. The next discussion po ay ang proper needle stick splash accident reporting protocol. Ito po ang mga dapat gawin. Once you are injured po, perform immediate first aid. Report the incident to your safety officer, unit manager, senior staff on duty, or chief resident. They will initially inform the infection prevention and control nurses on the incident. Then, pumunta po sa Emergency Service Complex, Internal Medicine Department for further evaluation. You must know your hepatitis B vaccination status and anti-tetanus vaccination status. Necessary laboratory tests and blood extraction will be processed. Then, proceed na po sa Infection Prevention and Control Unit located at Dialysis Building, 4th floor, rooms 407 or 409.
Ang mga test po na kailangan ng healthcare personnel or the client ay ang mga anti-HBs or titer, HBsag, anti-HCV, anti-HBC total, and HIV screening test. At para naman po sa patient or index case ay HBsag, anti-HCV, at HIV screening test. Ang kinakailangan titer or anti-HBs po should be more than 10 MIU per ml. This is generally considered the minimum protective level of antibodies. Dear healthcare personnel, once injured po, report immediately. Dahil meron po tayong tinatawag na golden period kung saan magiging effective ang post-exposure prophylaxis. Pwede po kayong mag-report sa inyong respective safety officers or sa amin po ang inyong infection prevention and control nurses. Ang golden period po sa hepatitis ay 24 hours. Sa HIV naman po ay 72 hours. Ang ating post-exposure prophylaxis po or PEP for hepatitis ay Hepa B immunoglobulin na kailangang maibigay within 24 hours at kapag below 10 MIU/ml po ang inyong titer, need po ng series of vaccination. Sa HIV naman po, kapag ang patient or index case ay hindi na ipa-examine, maaaring namatay, nag-refuse, o biglang naghama at biglang HIV confirmed case po si patient, kinakailangang ma-refer po si healthcare personnel sa San Lazaro Hospital para masimulan na po ang gamutan ng antiretroviral medications. Strict po ang San Lazaro Hospital. Kapag lumagpas na po sa 72 hours, mula sa pagkakatusok, hindi na po sila nagre-reseta at nagbibigay ng ARV medications. Sa ganitong sitwasyon po, minomonitor po natin ang ating healthcare personnel sa pamamagitan ng HIV screening test in an appropriate intervals. Kaya lagi po nating tatandaan, think sharp, think safe, iwas needle stick and splash injury lagi. Maraming salamat po. Magandang araw po, Mary Grace Macariig Mungkal, isa po sa inyong mga Infection Prevention and Control Nurse. Ngayon naman po, let's discuss the waste management. Dito po sa ating institusyon, may iba't ibang kulay po tayo ng basurahan na kailangan po nating sundin ang tamang pagtatapon. Nandyan po ang black, nandyan po ang green, yellow, orange, red, and blue. Isa-isahin po natin ang mga kulay ng basurahan at kung ano ang dapat itapon sa mga basurahang ito. Una, ang itim na basurahan. Ito po ay categorized as non-infectious waste po natin. Lahat ng mga non-infectious waste ay tinatapon po sa itim na basurahan with black lining po. Ano-ano ang mga basura na dapat itinatapon po dito? Andyan po ang mga used plastic bags, used spoon and fork, disposable cups, cartons, at lahat po ng non-infectious waste po ng ating ospital. Sumunod naman po, kasama rin po sa black na non-infectious waste ay ang mga baterya at ang ating mga lithium battery. But we need to give emphasis po na ito ay hinihiwalay po ng lalagyanan at ito po ay isinusubmit or isinusumite sa ating engineering department for proper disposal. Kasama rin po sa black na basurahan or considered as non-infectious waste ang mga aerosol bottles po natin. But again, katulad po ng mga baterya, mayroon din po tayong specific na pag-i-endorso nito sa housekeeping department naman po. Uulitin ko po, lahat ng baterya po ay ini-endorse po sa ating engineering department at ang ating mga aerosol bottle naman po ay idinidispose at ini-endorse po ito sa ating housekeeping department for proper disposal. Ngayon naman po, dumako tayo sa ating green na basurahan or ang ating leftover waste bin po.
Katulad nga po ng nasabi ko kanina, kailangan po ang ating green na basurahan ay may green plastic lining din po. Ano ang mga itinatapon po sa ating green na basurahan? Nandyan po ang lahat ng tirang pagkain po na nakuha po sa mga tray ng ating pasyente. Gulay, buto, balat ng itlog, balat ng prutas, lahat po ay sa green itatapon lamang. Bibigyan ko po ng diin. Lahat po ng green ay tirang pagkain lamang po at wala ng ibang kasama. Ang next naman po nating basurahan ay ang ating dilaw or yellow trash bin, which is our infectious waste po or trash bin. So ano mga tinatapon po dito? Lahat ng mga nanggaling po sa ating pasyente. Gamit na diaper, gamit ng Foley catheter, underpads, Foley catheter bag, gamit na syringe po, lahat ng particular na ginamit po ng pasyente at posibleng makahawa ay sa yellow na basurahan or tinatawag nating infectious waste bin. Kasama po sa ating infectious waste bin ay particular po tayo sa ating mga pathological waste. Sa pathological waste po, ini-ensure po natin na nakaseparate po siya na plastic at may proper tagging po ito. Proper tagging, nakalagay po kung ano pong parts ng katawan ang nakapaloob dito, saan ward po nanggaling ito, anong petsa po ito nakuha, at anong shift po ito naganap. Ensure lang po natin na nakataling mabuti ang mga waste plastic bin na ito na dilaw para po ma-ensure natin na walang magtatagas na mga likido or mga liquid from the body parts na considered as infectious waste. Next naman po ay ang ating orange na basurahan or yung ating tinatawag na radioactive waste. Ano po ang mga itinatapon sa radioactive na basurahan or orange trash bin? Ito po yung lahat ng mga ginamit po under chemotherapy, radiation therapy na pwede pong hazardous po sa mga kapwa-empleyado and even sa collector po ng basura. Next naman po is the red trash bin or the red container. Ito po yung dedicated container po natin para sa mga sharps articles po natin kagaya ng blade, IV catheter, syringes, and lahat po ng pwedeng makatusok po na ginamit po sa ating pasyente. Ensure lang din po natin na ang gagamitin po nating red trash bin is non-punctured container. Kalakip din po ng ating red trash bin ay yung ating pong dedicated na lalagyanan po ng mga empty vials at ating empty ampules po. At panghuli naman po ay ang ating blue trash bin. Ito po ay dedicated naman po para sa lahat ng recyclable materials po natin kagaya ng empty bottles, empty cans po na pwedeng i-reprocess at para po masuportahan ang green advocacy po ng ating institution. With that po, yan po ang ating proper waste segregation and color coding po ng ating institution. Paalala lamang po, lahat po ng basura ay kailangan po ma-empty or mapalitan within 3/4 full. Hindi po ito pinupuno, dapat level po ng 3/4 full lamang. So kami po sa Infection Prevention and Control at ng Jose Reyes Memorial Medical Center ay inaasahan ang buong kooperasyon po ng lahat ng miyembro ng ating ospital para po itaguyod ang proper segregation. With that po, maraming salamat po. Good day, I am Karen Cruz de los Santos, an infection prevention and control nurse. Let us now discuss safe working environment and practices. Ang ligtas na working environment ay mahalaga upang maprotektahan tayong mga healthcare workers, pasyente at mga visitors laban sa infection or health hazard sa ating workplace. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga IPC protocols, ang aming inirecommend ay mababawasan ang risk ng infection at mapapanatili ang kaligtasan sa healthcare setting. Dan, ang ligtas na practice na bawat isa ay proteksyon para sa lahat. During the COVID-19 pandemic, na-highlight ang importance of creating and maintaining safe working environment within the hospital setting. So, this discussion will focus on the best practices and strategies to reduce the risk of transmission sa ating mga healthcare workers, patients, and visitors, and continuity of care. And these are the guidelines na dapat nating sundin para hindi magkahawahan. Every healthcare worker needs to consider the following. No communal eating. Hindi inirekomenda ang pagkain ng sabay-sabay.
dahil mataas ang risk for virus transmission. Kapag sama-sama at nagsha-sharing ng pagkain, mas madaling maipasa ang virus through droplet, lalo pat hindi naman nakasuot ng face mask kapag kumakain. Mas ligtas pa rin ang may individual meal at may proper distancing. Dine only on designated dining areas. Ito ay para control ng crowd at physical distancing. Mas madali ring ma-disinfect ang area at ma-monitor ang compliance. At iwasang kumain sa mga work areas kung saan mataas ang risk for virus transmission. No communal sleeping. Hindi inirekomenda ang pagtulog ng tabi-tabi dahil mas madaling kumalat ang virus, bakterya, o iba pang germs kapag maraming tao ang natutulog sa isang lugar o kama. Kapag malapit ang contact at share ng space, tumataas ang risk ng droplet at contact transmission. Mahalaga ang physical distancing at personal space para maiwasan ang hawakan. Perform proper cleaning and disinfection. Merong 3 uri ng cleaning and disinfection. Ito ang interim, terminal, at general. Interim is cleaning and disinfecting the high-touch surfaces. Example dito ang mga doorknobs, light switches, telephones. Terminal cleaning, the entire area must be cleaned and disinfected at the end of the day. General cleaning naman ay deep cleaning or disinfection in a monthly basis. Ang ating mga clinical areas ay may scheduled general cleaning. For the clinical wards or units, once a month. For intensive care units, quarterly. At sa OR complex, weekly every Sunday morning. Offices must also do monthly general cleaning, most especially if you are transacting with patients or patients' relatives. At sa magpapakondak ng general cleaning, makipag-coordinate lamang po sa ating housekeeping department para magawan kayo ng job order. Always remember about cleaning and disinfection, you must make sure to wear proper PPE and properly guided sa cleaning and disinfection process. Ini-encourage namin ang physical, contactless communication. Example dito ay ang mga Zoom conferences, online lectures, paggamit ng phones, intercom, at iba pang digital platforms upang may pagpatuloy ang meeting at discussion nang hindi kailangan ng face-to-face. Sa ganitong paraan, mababawasan ang risk ng hawahan habang mapapanatili pa rin ang malinaw at epektibong komunikasyon sa ating hospital setting. And this is what you need to know about EMS consultation. Management and fit-to-work clearance. Lahat ng department, units, at areas ay may designated safety officer. You need to know who's your designated safety officer para sa tamang process of reporting and management. If a healthcare worker is experiencing symptoms such as fever, cough, cold, or sore throat, you are not allowed to come to work. Apply for leave and have a rest for a day. After 1 day of rest and you felt better, you may return back to work. If symptoms still persist, you are required to have consultation through online Family Medicine Teleconsulta Facebook page. Notify your safety officer, as your safety officer will also coordinate your case sa family medicine for proper medical management and disposition. But if you are experiencing moderate or severe symptoms that needs immediate medical attention or during weekend, beyond 8 to 5 p.m., holidays, please directly proceed to the Emergency Service Complex Internal Medicine for face-to-face consultation. The safety officer will also refer your case sa aming mga IPC nurses and we are in charge to monitor you for proper reporting and contact tracing. For the contact tracing, we still have to follow the 2 days backward contact. Para sa mga asymptomatic cases, ang focal date ay ang araw na ikaw ay na-test. Para naman sa mga may symptoms, ang focal date ay 2 days backward simula ng unang araw na lumabas ang iyong mga simptomas. Kami ay makikipag-ugnayan at imamonitor ang iyong mga nakasalamuha sa mga araw na ito. After which, bago ka mag-resume sa duty, you have to secure a fit-to-work clearance mula sa OPD, Family Medicine. Pero kung ang last day of sick leave mo ay nataong holiday or weekend, you may proceed sa Emergency Service Complex para doon magpa-secure ng fit-to-work for clearance. The JRRMMC's goal? No clustering of diseases on our workplace.
Paano ba natin malalaman ang clustering of cases? Ito yung pag-identify natin ng multiple cases ay may interrelation or interconnected sila sa isa't isa. For example, merong reported cases sa atin na patient A, B, at C. Unang nag-positive si patient A. Then after which, nag-positive si patient B. Then after ilang days, nag-positive naman si patient C. We will then do investigation, and if we'll find out na may significant activities together na maaaring nag-cause ng cross-contamination, this reflects na ang individuals na ito ay may hindi nasunod na guidelines na nagdulot ng hawahan within their unit or area. At kami po ay mag-i-issue ng care form. Please do follow strictly the infection prevention and control guidelines as these are aligned sa recommendations ng DOH, CDC at WHO para mabawasan o maiwasan ang risk ng transmission ng sakit sa ating workplace. Panatilihin po natin ang kaligtasan ng ating mga pasyente at ng mga kasamahang healthcare workers. Again, ako po si Karen Cruz de los Santos, isang infection prevention control nurse. Salamat po.